everyone, this is Catherine and welcome back to my YouTube channel. Sabihin ko na agad, hindi totoo na mas mabilis ang Spanish citizenship application mo kapag may lawyer ka. Oo, sinabi ko yan dahil may patunay po ako. Ang akin pong kaibigan dito sa Ontinyent, nag-apply last year, 3 months lang po ang kanyang application at nag-grant po ang kanyang Spanish citizenship. So, ayan, dahil marami ang natatakot mag-DIY, kaya yung iba, gumagastos sila. Yung kakilala ko nga na Pinay, nagsabi siya sa akin, 1,500, nabanggit ko na yan pa ulit-ulit. So, meron namang iba, 400 or 500, depende po sa kung saan silang city, kung saang abogado, ganyan. Para lang, ang paniniwala kasi or yung connotation, para mapabilis daw ang proseso kapag merong lawyer. Pero ang tanong, totoo ba talaga? Tignan, totoo ba talaga? Nababothered ako sa shades kasi nagtago ako sa ilalim ng puno, guys, kasi sobrang maaraw ngayon. Thank you, Lord. Sige, thank you, Lord. So, ayun na nga. Ako kasi, nag-DIY lamang po ako. Wala akong abogado at walang naging problema. Pero, ito po ang totoo. Matagal yung sa akin dahil medyo kasagsagan din naman kasi yun ng, alam mo yung katatapos lang ng pandemic. Sabi ko nga, 2021 ng May ako na nag-apply ng aking Spanish citizenship. Tapos November, naka-receive ako ng email. Yun naman ang pagkakamali ko at sinabi ko na yan paulit-ulit sa marami kong vlog na siguraduhin na kompleto lahat ng documents. Kasi ang ginawa ko po, guys, hindi ko isinubmit ang original documents from the Philippines. Ang sinubmit ko lang lahat ay yung Spanish translated na, which is hiningi nila yung original documents ko from Philippines. So, feeling ko, yun din yung isa sa naging dahilan. So, isa-isahin natin. Bakit maraming kumukuha ng lawyer? So, siguro, una, naintindihan ko kung bakit kumukuha ng abogado. Siguro, natatakot sila sa proseso. Sige, sa proseso. Dahil, siyempre, pag kumbaga, cloudy ang isip mo tungkol sa mga bagay-bagay. Kasi ako, guys, sa totoo lang, nung nag-apply ako, nagtanong ako sa civil registry dito sa, sa Ontinyent. Tapos, nanghingi ako doon ng list. So, print nila, even sinabihan nila ako, pumunta ka sa site na to, ganito, ganyan. Sabi ko, pwede po bang i-print nyo ako ng requirements? So, yun po yung sinundan ko. Tapos, maraming documents, tapos Spanish website, lalo na kung hindi mo masyadong naiintindihan, 'di ba? Maraming documents, guys, maisa-isa mo naman 'yan, 'di ba? Tapos Spanish pa ang website. So, Spanyol. Ako kasi ang ginagawa ko dati, mahilig ako talaga, nag-a-ask ako ng dati yung aking co-teacher, magaling siya. Spanish talaga ang kanyang mother tongue language. So, doon ako sa kanya nagtatanong. Or doon naman sa aking sister-in-law. So, iniintindi ko siya para, alam mo yon. Tapos, at nandun na yung ayaw natin magkamali, which is normal naman yun. At siguro kaya iniisip natin na baka mas mabilis kapag may abogado or baka masiguradong ma-approve. Ako kasi mayroon din akong kakilala na dati hanggang ngayon naman magkakilala kami. Tinanong ko siya. Nagkuha din siya ng lawyer but this was before pandemic pa. Inabot siya ng 5 years. Sobrang tagal. Pero kasi yan, guys, ito ang reality, guys. Ang totoong sistema kasi sa Spain ay lahat ng application, may lawyer ka man o wala, dumadaan yan sa Ministro de Justicia. Ibig sabihin, hindi hawak ng abogado ang desisyon. 'Di ba? Hindi niya kayang pabilisin ang gobyerno. Hindi siya ang special lane, kumbaga, na kapag meron kang lawyer, oy, mabilis tong
Kasi ang processing time ay depende kasi yan sa backlog, tapos kompleto yung requirements mo, tapos kung may mga requiremento ika nga na hindi ka napasa o may mga kulang-kulang doon. So at saka depende din siguro sa season, 'di ba guys? Kung nung nagpasa ka medyo kasi mayroon talagang iba nagulat nga ako sa ano ko sa co-teacher ko, sa kaibigan ko ano lang siya, 'di ba? 3 months. Ito na yung araw guys, nakikita niyo ba? Dito kaya ako uupo. Sige, ganyan kaya tayo. Ano natin yung camera para ayan, medyo mas maganda pala dito yung mukha ko. Sige, sorry na babother ako. At ang internal review ng gobyerno, kasi syempre iisa-isahin nila yan, lahat ng documents mo. So, kumbaga, ano yan, titingnan nila lahat, lalo na yung, kumbaga lahat-lahat na ano nila yan. So, kung pareho kayong kompleto ng documents, pareho lang kayo ng pila. Like ako, 'di ba? Wala naman akong lawyer. So, ito, personal experience ko sa DIY ko, ako mismo ang nag-DIY. Kasi nga, katulad ng sinabi ko kanina, yun ang ginawa ko. Nag-ask ako sa civil registry, tapos meron na akong printed na requirement, tapos chinecheck ko na yun isa-isa. Tapos from there, ano na yun, tawag nito, inalam ko na ano yung una. So nag-exam muna ako ng ADOS at saka CCSE. Once na na-receive ko na yung certificate ko dun sa dalawa, dun ako nag-start naman na kumuha ng aking requirements sa Philippines. So ayun, nag-submit ako online. I tried it on my laptop, pero yung ano noon, yung website, hindi ko alam kung anong problema talaga. Hindi ako na nakakagawa. So I even asked a Spanish national na IT. Sabi ko, pumunta ako sa kanila, dinala ko yung laptop ko, ganyan. Hindi talaga. So what I did is I went to Prop or Crack. Doon ako nag-ask, dinala ko yung laptop ko, pinicturan ko every time na gumagawa ako. Sabi ko, ito po yung lumalabas talaga. I'm sorry. So, it doesn't allow me na mag-ano nun. I mean, it didn't allow me rather. So, ayun na nga. Ang ano po, so I'm so thankful naman dito sa crack office namin or prop man siguro kung ano man yan sa inyo, na binigyan naman nila, ay tinulungan nila ako sa pag-submit ng aking application po. So, nag-submit ako online, tapos ang status po ay, dati hindi ko kasi alam yung Pinay lang din nagme-message sa akin. Uy, kamusta na ano ng status mo? Ganyan. So, hindi ko nga alam. Sa Google po, type mo lang ang Como Valo Mio. Or kapag meron ka na kasing ano, 'di ba? Tawag nito, lalabas na yung ano mo doon kasi meron kang, anong tawag nito, meron kang yung number, ita-type mo lang yun, tapos lalabas doon kung anong status nakalagay, kung processing na siya, kung ganito, kung ganyan. So kaya hindi po kahit may lawyer ka, ganon din yung gagawin mo, kasi ganon din yung ginawa ng kaibigan ko na nagbayad siya ng lawyer, doon siya nag-check. Tapos so far, wala naman ako naging problema, guys. Yun lang talaga, yung May ako nag-submit, November, naka-receive ako ng message from them na they are asking me to send the original documents from the Philippines. So, lahat yon, my NBI, my birth certificate, and yun lang. Yun lang. So, yun ang naging ano ko. So, kaya honestly, pareho lang din ang paghihintay, may lawyer o wala, 'di ba? So, ang ano naman, ang next ko na tanong diyan, kailan talaga kailangan ang lawyer? So, ngayon, maging fair tayo, 'di ba? So, ano tayo, may sitwasyon na kailangan mo din ng abogado. Halimbawa, kapag ikaw ay may criminal record, 'di ba? Kumbaga medyo komplikado ang iyong sitwasyon. Siguro ito, kasi kung kompleto lahat ng yung requirement mo, yung document mo, kagaya ko, wala siguro talagang problema. But then, if you have
like special case, like you have a criminal record, may problema ka sa residency, o may kulang o complicated ang iyong documents, may na-deny na application dati. So, kung complicated ang case mo, then malaking tulong malamang ang lawyer. 'Di ba guys, sinundan tayo ng araw. Kanina gumanda na yung angle ko eh. So, yun, sinundan tayo ng araw. So, anyway. So, pero kung straightforward ang residency na meron ka, or kung ano man yung, 'di ba, yung legal documents na meron ka, kompleto ang requirements mo, wala kang legal issue, kaya talaga DIY. Sige, DIY, malaking ano yan, malaking tipid yan. So, real talk tayo sa gastos. Ang abogado sa Spain para sa nationality or sa Spanish citizenship process, guys, na ano talaga ako sa araw, iniikot natin ang camera, ganito, para makikita nyo ng bongga. Para makita nyo yung maganda ko mukha. Charot. O, diba? Wala makeup yan, guys. O, hilamos lang. Diba? Kumaganda na yung skin ni Inday. Kasi gumaganda. Ano, may ano talaga. Na-distract na naman ako, diba? So, ang abogado sa Spain para sa Spanish citizenship ay pwedeng mag-range ng malaking halaga. Depende, katulad ng sabi ko nga, 'di ba? Ang isa sa Pinay na kakilala ko, sabi niya sa akin, nagbayad siya ng 1,500. Sabi ko, oh my goodness, that's a lot of money. Like 1,500, that is almost 100,000 in Philippine money. So, 'di ba? Pero tandaan, hindi niya hawak ang approval. Hindi po hawak ng lawyer mo ang approval ng iyong citizenship application. Hindi niya kayang paikliin, ang government processing time. Ang binabayaran mo ay ang convenience at guidance, hindi po yung speed. 'Di ba? Yung convenience na hindi ikaw yung magsasubmit, hindi ikaw yung ma-stress. So, ano ang take away natin dyan? 'Di ba? So, ano ang take away natin dyan? Mas mabilis ba talaga ang application kapag may lawyer? Iba talaga yung ano ni na-bother sa araw. Anyway, guys, ang importante po ay mahalaga ang malalaman nyo. Kasi may nag-comment kasi sa akin doon sa aking tawag nito video, kung ano ang mas mabilis ba talaga kapag may lawyer. Kaya sabi ko, alam nyo, itong mga bagay na ganito, di ba kung makakatulong naman tayo sa mga kababayan natin, why not? Sabi nung isang kababayan natin, nag-message siya sa akin, sabi niya, ang bait nyo po kasi nagre-reply kayo. Tapos, she was asking me for the reviewer. Tapos sinend ko. Kasi lahat po na talagang nag-comment dun sa video ko, ano to? Sabi ko, mag-message lang sila sa akin, tapos isi-send ko yung mga reviewer na meron ako. Okay? Libre naman yun, diba? I'm happy to help. Ika nga. So, ayun. So, ang sagot sa tanong na mas mabilis ba talaga kapag may lawyer, depende sa case mo. Kasi sabi ko nga, iba-iba kasi iba-iba kasi tayo. Halimbawa, 'di ba? Sabi ko nga yung kaibigan ko 3 months lang siya, te. Tapos yung sister-in-law ko, siya parang like less than a year also. And then my co-teacher, iba yung lahi nila, but then lang din sila, DIY lang din sila. So hindi naman sila inabot ng Ako talaga yung pinakamatagal sa totoo lang, guys. But then sabi ko nga, binigay naman yun sa akin ni Lord, yung super grateful ako in life sa lahat ng blessing na na-receive ko. So, yun na lang. Pero talagang I'm so thankful nung dumating yun talaga, to be honest. Kasi after ng divorce, ng breast cancer diagnose ako, na-operahan, nag-treatment, tapos bumuhos lahat ng blessing ko after nung mga pinagdaanan ko. So, parang, 'di ba, parang, minsan talaga, alam mo yung unexpected blessing doon ibibigay ni God sa atin. So,
Ang tanong, ang sagot sa tanong, mabilis ba talaga kung may lawyer? Hindi po yan automatic. Depende sa case mo, katulad ng nabanggit ko, kung wala ka naman talaga naging problema, kompleto lahat, wala kang komplikasyon. So, depende yan sa documents mo at higit sa lahat, depende sa gobyerno. So, kaya kung kayo po ang mag-research at sundangan ang instruction, posible talaga ang DIY. Kasi katulad ng nasabi ko, 'di ba? Nagawa ko na po siya. So anyway, comment mo sa baba, DIY ka ba or mag-lawyer ka? Sabi ganun, DIY ka ba or mag-lawyer ka? At kung gusto mo ng step-by-step na guide kung paano ang DIY Spanish citizenship, sabihin mo lang sa comment at gagawan natin ng video yan. Sige, gagawan natin ng video yan. Ang problema ko lang, sino ang mag-video sa akin habang magta-type sa computer. Sige. At saka kung pwede akong kasi ang ID ko ay DNI na. So, tingnan natin. 'Di ba? Sige na, tingnan natin. Kasi, marami ang nagsasabi na kailangan ng abogado para mabilis ang Spanish citizenship application. Pero, totoo ba talaga? Sabi nga nun, totoo ba talaga? So, ayun lamang guys, ang yun lamang po ang yun lamang ang aking gustong i-share sa inyo. Kaya, please do not forget to like, subscribe, at magkita po tayo sa susunod na video. Good luck po sa mga kababayan natin na nag-aaral at nakapag-exam na para sa kanilang Spanish citizenship. Ciao!